sign na mahina yung battery or lobat yung battery. Tingnan nyo guys, no, yung mga warning indicator. Innova to, Innova 2013. Ilang araw kong hindi na paandar. Ngayon nung paandarin ko, ganito yung nangyari. Tingnan nyo guys, magpapatay sindi yung mga indicator light habang ini-start natin. Ayan o. Hindi nyo na kaya. Nakita nyo, kumikislap. Yan ay isang sign na battery yung problema. Mahina yung karga nya. Ignition on natin. Isang sign uli. Subukan natin ibaba yung bintana nya. Roll up. Kaya nya pa pero yan mabagal na o. Ayan o, bagal na. Bakit? Isang sign din yan. Tingnan naman natin sa kabila. Ayun, mabagal na. Akit natin. Ayun o. Hirap na siya. Next is yung headlight. Titingnan natin yung headlight nya. Mahina na. Ayan, naka-open na. Titingnan ko lang dito. Hindi ko masyado makita guys kasi nakasagad siya dyan. Pero makikita nyo, ayan o. Mahina yung headlight nya. Hindi ko masyado makita dito eh. Ikot lang ako nakasagad yung parking nya. Wala nang space. Eto guys, hindi ko masyado may pakita sa inyo pero mas mahina siya kaysa dun sa normal. Okay. Ayun guys, kunan natin to ng voltage reading. Polarity lang naman to. Negative, ayan. Negative, positive. Pwede rin magkabaliktad. Magkakaroon lang siya ng sign na negative sign. Eto, pakita mo nga yung reading nya. Dali. Eto guys yung reading nya. 11.9. 11.9, hindi niya na kaya magpa-start. Masyado mababa yan. At least, sabi ko nga kanina, 12.6 above. Dapat yung voltage reading. Pag binaliktad natin, yung polarity niya, may reading pa rin naman yan. Ayan, kaya lang may negative sign siya. Paki-focus mo. Ayan. Ngayon, ibig sabihin, battery talaga. Ito, subukan natin yung battery ng Vios kung kaya niya. Pa-start to 1KD na diesel. Okay. Oo. Ito guys, ididikit ko lang to. Dali Tapos yun, papa-start ko kay Jing. Higpitan lang natin to. Para pansamantala lang. Ready ka na? Ganon din sa Vios, sapakan mo yung clutch nya. Oo. Dali. Ignition on muna, tapos yun start. Sige. Start. Pops. Hirap pa. Dali, off mo. Tanggalin uli natin. Sana hindi naman hindi na hugutan ng malaking voltahe yung battery ng Vios natin. Kasi mas maiba yung capacity ng battery ng ganito guys dahil yung mas malaki yung yung electric current na idodro niya dahil mas mabigat paikutin yung diesel kaysa dun sa gasoline dahil ito is compression engine kasi ito, walang spark plug kaya ganon. Okay na po kaya yan sir? Okay na kaya? Full charge din?
Para sa anong gagamitin po pwede? Innova, pang Innova, nalobat siya. Ano yan? May diferensya pa yan pag... Ha? Ayun. Bago na battery mo? Oo, bago lang to. May isang buwan pa lang. Balik mo sa ano? Tingnan ko po, pag hindi na full charge at ganun pa rin, may warranty naman yan eh. Okay, nakuha na natin yung battery, naipa-charge na natin. Guys, pag magkakabit pala tayo ng battery terminal, unahin palagi natin yung positive side. Ito ang kulay pula. Huli natin tong negative. Para safe tayo, safe. Maiwasan yung pag-spark ng terminal. Ngayon, susukatin muna natin kung na full charge ba yung battery. Kasi hindi naman nila sinukat dun sa dun sa pa-charge sun. Basta kinuha ko lang. Hindi na wala silang tester na pang Ayan. Okay. Ito naka-auto naman to guys eh. Pag yung hindi naka-auto, ilagay nyo lang dun sa setting na DC. Ito. Ngayon, dapat makakuha tayo dito ng ayun, full charge naman siya. 12.8. 12.6. Pwede na. Ito, 12.8. Okay yung pagkaka-charge niya, full charge. Ngayon, i-start na natin. Pero higpitan ko muna yung terminal ng battery. Dapat palaging mahigpit guys dahil mayroong electric current loss pag yung maluwag to. Mataas yung resistance niya. Hindi lahat ng kuryente na nanggagaling sa battery na i-deliver dito sa wirings. Kaya dapat mahigpit. Lalagyan ko ng anghang. Lagyan mo lang. Ha? Sige, start. Sige, tuloy mo. Ayan, okay na. Okay na guys. Yun, na-recharge natin yung battery. Guys, ngayon, tetestingin ko, susukatan ko dito ng kung ilang voltahe habang naandar para ma-check natin kung okay ang charging system nito. Ganun pa rin, lalagay nyo lang sa negative tapos positive. At least dapat makakuha tayo dito minimum 13.5 volts pataas. Ayan o, 13.8. Ibig sabihin okay naman yung charging system natin, gumagana maayos. Jing, sige nga, apakan mo yung accelerator. Ayan, nataas din siya. Nataas. Pag tinataasan nyo. Okay na. I-observe na lang muna natin yung battery dahil okay naman yung charging niya. Battery lang yung pinagdududahan natin. Ano-ano ba guys yung mga posibleng maging dahilan kung bakit nalolobat yung battery ng sasakyan natin na di-discharge na hindi natin namamalayan. Una, ito yung mga madalas nangyayari. Ito yung hindi natin namamalayan. Pagbaba natin ng sasakyan, meron tayong mga hindi na turn off na mga accessories kagaya ng headlight ng sasakyan natin o kaya yung interior light, mga dome light. Bumaba tayo, hindi pala natin na switch off. Pwede rin yung susi hindi natin natanggal. Kala natin na i-off na natin, yung pala naka-ignition on lang. Nakailaw lang yung mga ilaw dun sa instrument panel. Pwede rin na yung pinto isinara natin, hindi pala nakasarang maayos. Kaya yun, nagko-consume din siya ng kuryente na pwede ikalobat ng battery natin, lalong-lalo na kung overnight o mas matagal pa. Ayun yung mga unang dahilan.
Pangalawang dahilan, ito guys yung battery ng Innova is mahigit isang buwan pa lang to. Bago lang, Enduro, Motolite. Pwedeng factory defect din, hindi pa natin alam. Yun yung isa lang sa dahilan. Kasi yung sa Vios ko, Enduro din yung battery nun. May warranty naman to, kaya nagbibigay sila ng mga warranty na ganon. Hindi naman maiwasan yung factory defect. Talaga. 18 months or 1.5 years yata yung yung warranty nito. Kung hindi ako nagkakamali. Yung Motolite naman nasa 2 years yata yun. Ayun, yung pwedeng isang pagmulan dahil battery, bago yung battery nito. Dahil nung nakaraang huling ini-start ko to guys is medyo napapansin ko long cranking na siya. Last is yung charging system ang may problema. Yung alternator natin hindi nagkakarga. Dahil ang purpose ng battery lang naman talaga natin guys na sasakyan natin is siya yung primary source ng kuryente para mapa-start yung makina ng sasakyan natin. Susupplyan niya ng kuryente yung starter motor natin dun sa baba. Tapos yung starter motor, paikutin naman niya yung flywheel kung manual transmission o yung backing plate sa mga automatic transmission. Same purpose lang din. Para umikot yung crankshaft at magkaroon ng initial combustion yung makina natin. Yun ang purpose ng battery natin. Ngayon, after na pa-start niya na yan, trabaho na ni alternator na i-recharge yung battery natin. Dahil during starting, naglabas siya ng kuryente para mabawasan yung 12.6 volts niya para i-supply dun sa starter motor natin. Ngayon yung nawala na yun, pag nag-start na si alternator o yung charging system na mag-re-recharge dito sa battery. Ganun lang yun guys, paulit-ulit na cycle lang yun. Start, mababawasan ng charge si battery. Pag nag-start na, i-charge naman ni alternator si battery. Ganun lang yun. Ayun yung isang posible na pwedeng hindi nag-charge yung battery, hindi na i-charge ni charging system, kaya dahilan sa paulit-ulit na starting hanggang sa nalobat na siya.